Santo Niño, protektahan mo ako sa masasamang espiritu. Diyos ko, iligtas mo ako sa dilim na ito. Si Mark, isang construction worker mula sa probinsya. Naglalakad mag-isa, pauwi sa madilim na barangay road. Pagkatapos mahabang overtime sa gabi, walang kasama at walang ilaw sa paligid. Malayo pa ang kanyang simpleng bahay. Walang poste ng ilaw. Tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang nagbibigay daan sa kanyang paglalakad sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bigla niyang narinig ang mahinang wakwak mula sa likuran. Parang tunog ng malaking ibon na lumilipad pero walang makitang anuman sa madilim na kalangitan sa itaas. Akala niya una ay hangin lang o ordinaryo na ibon sa gabi. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad kahit bahagyang natakot na ang kanyang dibdib sa hindi maipaliwanag na tunog. Pero unti-unting lumakas ang tunog ng wakwak. Parang mas lumalapit na ito sa kanya. Habang patuloy siya naglalakad sa makitid at liblib na daan ng barangay. Nilingon niyang muli ang likuran. Pero wala talagang tao, hayop o kahit anong bagay na makikita sa paligid. Maliban sa mga anino ng mga puno na gumagalaw. Nagsimula na siyang magdasal ng mahina sa Panginoon habang binibilisan ang kanyang mga hakbang sa pag-alis mula sa lugar na iyon na puno ng hindi mawaring panganib. Biglang bumaba ng husto ang tunog ng wakwak. Parang nasa itaas mismo ng kanyang ulo na ngayon ay nararamdaman na ang biglang lamig sa hangin. Hindi na makahinga ng maayos sa matinding takot si Mark. Kaya nagsimula siyang tumakbo ng todo patungo sa direksyon ng kanyang bahay sa dulo ng daan. Nararamdaman niya ang malakas na hangin mula sa malalaking pakpak nito na dumadampi sa kanyang likod habang patuloy ang mabilis na pagtakbo niya. Lumapit ng todo ang paulit-ulit na wakwak hanggang sa maramdaman niyang nasa tainga na mismo ito. Parang binubulungan siya ng demonyong tunog sa dilim. Natapilok siya ng malakas sa isang matalim na bato sa daan at nahulog ng todo sa putikang lupa. Nasaktan ng tuhod at tsiko habang nagpupumiglas. Habang nakahandusay sa lupa, nakita niya sa gitna ng buwan ang malaking anino ng nilalang na may malalawak na pakpak na sumasakop sa kanyang paligid. Mabilis siyang tumayo kahit masakit ang katawan. Hinahawakan ang kanyang maliit na ballpen, pinadala para maging sandata laban sa panganib na humahabol sa kanya. Sumigaw siya ng malakas na, "Alis dyan! Huwag mo akong lapitan." Habang itinuturo ang ballpen pataas sa direksyon ng lumilipad na nilalang sa madilim na langit. Pero hindi man lang natakot ang wakwak. Sa halip ay lumapit palalo ng dahan-dahan na parang tinatamasa ang kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang mukha nito. Parang magandang babae pero may matatalim na sungay, kulot na buhok at malamig na kulay abo ng mga mata. Bigla itong sumubsob patung sa kanya ng napakabilis na parang kidlat mula sa langit. Naramdaman niya ang matatalim na kuko nito na tumatago sa balikat niya. Agad na dumudugo ng malakas habang siya ay sumisigaw sa matinding sakit at takot. Tumakbo ulit si Mark ng duguan at hapong-hapo na. Hawak ang sugatan habang patuloy na hinahabol ng wakwak mula sa itaas na may mas malakas na tunog. Sa malayo ay may nakikitang mainit na ilaw mula sa bahay ng kanyang kapitbahay na parang liwanag ng pag-asa sa gitna ng dilim at panganib na iyon. Sumigaw siya ng paulit-ulit na humihingi ng saklolo sa mga tao roon habang patuloy ang kanyang pagtakbo patungo sa direksyon ng nag-ilaw na bahay sa probinsya. Naririnig na rin ng mga kapitbahay ang kanyang malakas na sigaw
kasabay ng paulit-ulit na wakwak. Kaya nagising sila sa kanilang pagtulog sa madilim na gabi. Mabilis nilang binuksan ang pinto, dala ang sulo na may apoy at matalim na itak. Handa na silang tumulong sa kaibigang hinahabol ng masamang nilalang. Pagkakita sa malakas na apoy mula sa sulo, biglang tumaas ulit ang wakwak pataas sa madilim na langit na parang natatakot sa liwanag at init ito. Natakot ito sa liwanag at apoy, kaya lumayo ng dahan-dahan habang unti-unting humihina ang tunog ng wakwak hanggang sa tuluyang mawala sa dilim ng gabi. Tinulungan ng mga kapitbahay si Mark na pumasok sa loob ng bahay para bigyan ng agarang lunas ang kanyang mga sugat at pahingahin muna sa ligtas na lugar. Kinabukasan sa liwanag ng araw, nakita ng lahat ang tatlong malalim na gasgas sa balikat niya na bakas ng matalim na kuko ng wakwak na humahabol sa kanya. Hanggang sa kasulukuyan, hindi na muling lumalabas si Mark ng mag-isa kapag gabi sa probinsya dahil sa matinding takot na iniwan ng karanasang iyon sa kanyang isipan. Sa tuwing maririnig niya ulit ang mahinang wakwak mula sa malayo sa gabi, nanlalamig pa rin ang kanyang katawan at muling naaalala ang gabing iyon ng paghabol.